Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras. Para sa opinyon, talakayan, ninaing ng bayan, tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yung sempilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay Friday, October 10. At dito sa Metro Manila, kanina malakas ang ulan. At ngayong gabi ay wala na. Ganun din sa pagdating sa traffic. Araw at gabi, di na po maiwasan yan, tanggapin na natin. At ang nakakalungkot, yung pong nangyayari po dyan sa Mindanao, sa Davao Region, ay talagang hindi natin kontrolado ang takbo ng panahon. At kanina lamang sinundan po ng 7.6 na magnitude, nalindol ang Davao Oriental. Follow up nung 6.5 na tumama dyan sa lugar ng Cebu. At ngayon ay tila naka-alerto ang buong disaster ng actually hindi lang po dyan sa lugar ng Davao, di lang po dyan sa lugar ng Mindanao, yung ating mga nasa DRRM talagang sila ay naghahanda. So ayaw po natin mangyari ang hindi natin inaasahan, na katulad ng mga nagaganap na lindol dyan sa lugar ng Cebu, dyan po sa lugar ng Davao, o saan man bahagi ng Pilipinas na interconnected naman po yan, mga magkakaroon yung mga tinatawag na kung tutusin, nakakatawag nito. Kung yun lagi ang ating iisipin, yun lagi natin palaging ilagay natin sa parang hindi masyado mas maganda talaga na sa Panginoon na po tayo sumandig o gawin natin ang Panginoon na sana iligtas po ang ating bansa, iligtas ang ating pamilya. So, doon po siguro tayo mag-rely. At malungkot man sabihin, yung ating mga lingkod bayan simula sa presidente, vice president, senador, congressman, kung ano-ano yung pinagkakabalahan, instead na atupagin kung ano yung dapat para sa bayan, puro politika ang nasa tuktok, politika ang nasa utak. Kaya, ayan, nakikita nyo po yung
kalamidad na tumatama sa atin. So kung ano man po ang tumama sa ibang lugar ng ating bansa, sa ilang lugar o panig ng ating bansa, nawa ay hindi na po ito madagdagan pa, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila. So sana ang ating panalangin, ang ating dalangin na sana yung pong kalamidad na tumatama sa atin ay sana mawala na, tulad nung nangyari po dyan sa lugar ng Taal Volcano na tila nag-erupt na naman, ay napakabigat po ang nagiging suliranin ng ating bansa. So sana inuulit natin yung pong mga halal ng taong bayan mula sa actually si Pangulong Marcos naman, kita nyo ang ginagawa, lahat naman kapakanan ng taong bayan. At dito naman sa office ni ito pong ating Vice President na si Sara Duterte, alam nyo naman na kayo po ay Vice Presidente hanggang 2028. Mas maganda po siguro na instead na puro bangayan, banggaan o ano paman, mas maganda po siguro na maglaylo na po kayo doon sa mga political issue. Mas maganda po kung tumuto kayo doon sa serbisyo bilang Vice President. Makatulong po kayo dyan sa inyong lugar dahil tinamaan po ng lindol. Sa Dabis po yun, ganun din po yung ibang senador. Lalong-lalo na po itong si Marcoleta na halos sabihin natin na yung investigasyon sa Senado ay talagang ginugulo. Mas maganda na ang kanyang galing igamitin sa pagsiservisyo para sa taong bayan kaysa ang kanyang galing ay nakaangkla lamang doon sa pakikipagdebate, sa pakikipag-away doon sa mga nagaganap na investigasyon. Ay masasayang lang po yung boto sa inyo ng taong bayan kapag ganyan po ang inyong diskarte diyan po sa Senado. Pinapaalalahanan natin na kayo po ay halal ng taong bayan. Sana maglingkod po kayo para sa tao. Pwede po ba yan? Okay, doon po sa atin mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:57 ng gabi, ano? At tayo po ay medyo na late dahil tayo po ay nagkaroon po ng meeting doon po sa ating mga unit. At pagkatapos, saka lang po tayo nagsimula ng ating programa. At gusto po natin na ipaalam na mainit yung pong naganap na bypass operasyon diyan po sa lugar ng Barangay Don Bosco, Parañaque City, na kung saan nakakuha po ng droga na talaga naman bulto-bultong droga na halos umabot po ito ng 8, ano? Na talagang marami-rami po yung nakuhan droga diyan po sa lugar ng diyan po sa lugar ng El Dorado, Don Bosco, diyan po sa lungsod ng Parañaque. So, ang nahuli po 4 at malungkot, 1 babae at 3 po yung lalaki na nahuli kanina lamang diyan po sa lugar ng Don Bosco. So inuulit po natin na ang droga ngayon batay na rin po doon sa galawan, batay na rin po doon sa mga ulat na ang droga ay tuloy-tuloy na kumakalat sa komunidad. Kaya po hanggat maaari, dahil hindi naman natin ito pwedeng iasa sa iba, hindi natin pwedeng iasa lang po ito sa mga alagad ng batas. Hindi po natin pwede itong iasa lamang doon sa mga halal ng bayan. Bagkos mas maganda kung iyong kapakanan ng ating mga anak na hindi po maging mabiktima ng illegal na droga, mas maganda na bantayan po natin ang ating mga anak para hindi na po mabiktima
ng salot na droga. Inuulit po natin, mainit na balita ang bypass operation na naganap yan po sa lugar ng Don Bosco Dolo, Don El Dorado, Don Bosco Dolo, yan po sa lugar ng Parañaque. So ito po ay nabanggit natin dahil hindi po simpleng problema ang droga sa komunidad. At kita nyo po ang nangyayari, ano? Ang gobyerno nagtitipid sa mga programang may kinalaman sa peace and order, nagtitipid sa mga programang may kinalaman sa illegal na droga, pero yung talamak na nakawan, yung talamak na korupsyon sa ating gobyerno, hindi lang po ito inuulit natin, hindi lang po ito sa Senado, hindi lang po ito sa Kongreso, kundi sa iba't ibang departamento na alam naman natin na nagkakaroon ng katiwalian, kaya ang nangyayari yung mga tamang programa na ikakabuti ng sambayanan ay hindi po talaga na isasagawa, bagkos ito po ay nagiging ningas kugon lamang. So inuulit po natin, ang usapin ng droga, hanggat maaari, tulong-tulong tayo mula sa nasyonal, lokal, barangay at saka doon sa komunidad. Yung mga mamamayan mismo sa barangay, sana makipagtulungan lagi. Hindi pwede yung walang pakialam, kasi kapag nabiktima ang inyong anak, saka kayo aangal, ano? Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng 10:01 ng gabi. Mr. Chairman, patalastas please. Parañaque, Netrello, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat, laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Parañaque, Netrello worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Parañaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Parañaque, Netrello, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat, laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa, makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya, basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Parañaque, Netrello, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat, laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Parañaque, Netrello worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo.
So, doon po sa ating mga kaibigan na pasensya na. Yung ating mga kaibigan na ito pong si hello, my test. Yung ating kasama na si Ramil Obra. Ayan, regards ko po kayo. At saka itong si John Harold Ibasco Padilla. Sa pangalan pa lang talagang the best. At maya-maya yung ating kaibigan na si Ed Samaniego Pangilinan, ito pong ating City Director ng Maynila, ay magbibigay ng report. Ayan, kasama ng Ed, pasok! Lock up yan sa Manila. Ito ang PDMSI 7-Star News, Edmund sa Maniego Pangilinan. Kamakailan ay nagkaroon ng press conference of rice farmers on plunging palay prices and their demands. At ito ay ginanap sa isang restaurant dito sa Kenny Rogers, somewhere in Quezon City. At ito ang naging pagsa nila. Rice farmers from Nueva Ecija, Bulacan, and Laguna. Rice farmers and farm workers who hold the press conference to present their collective position on the Marcos Jr. administration's emergency palay procurement, calling it too little, too late to address the mounting losses this harvest season. Farmers say they were forced to sell at rock bottom prices long before government reached them. So KMP's latest monitoring shows palay and has rice prices are now 7 pesos to 11 pesos per kilo across Luzon, especially in rice producing provinces like Nueva Ecija, Isabela, Pangasinan, and Cagayan Valley, and as low as 6 pesos to 9 pesos per kilo in typhoon hit Masbate. A severe blow to farmers already burdened by high costs, debts, and low income. So KMP says they exposes the government's ongoing failure to protect rice farmers and the local rice industry. Bantay Bigas, KMP, and local farmer leaders will present updated monitoring data on palay prices and share their testimonies from affected communities. They will reiterate the following demands. Number 1, a 20 peso or 20 per kilo floor price and higher buying price for palay. NFA procurement directly from the farmers, expanded post harvest facilities as dryers and storage, a reversal of liberalization and import-dependent policies destroying the local rice production. And last July, Nueva Ecija rice farmers submitted to Malacanang a petition with over 15,000 signatures calling for a 20 peso kilo per kilo, 20 pesos per kilograms palay floor price. The same petition was forwarded to the House Committee on Agriculture and Food in August. However, they have not received a response from the government. Edmund, sa Maniego Pangilinan, reporting. Ayan, so maraming salamat kasamang Ed Samaniego Pangilinan. At ang kanyang ulat tungkol po sa usapin ng bigas, lokal na production, hindi importasyon. Alam mo, sa totoo lang, supply and demand. Lahat ng nasa Department of Agriculture, lahat ng nasa National Food Authority, mga eksperto. Pero sa usapin ng bigas, sa pagitan ng local produce, local harvest, local na ani, laban doon po sa usapin ng imported na bigas, nagkakanda windang. 1 plus 1 is equals 2. 2 plus 2 equals 4. 4 plus 4 equals 8. 5 times 5 equals 25. Pagdating sa usapin ng bigas, hindi madali kung ano ang solusyon. Oh, di ba? Katulad nito, nagkaroon ng forum na dapat ang local production daw ay hindi importation ang kailangan. Sino bang ayaw dito? Di ba lahat naman tayo sang-ayon? Pero ang problema ganito. Ang mga magsasaka natin ngayon puro angal. Dahil mababa daw talaga ang presyo ng bigas sa merkado. Halimbawa, ng palay, 7 pesos, 8 pesos, 9 pesos. Pero yung bigas, nasa 50, 65. Pinakababa, 39 or 37. So ngayon, nag-aangal dahil mababa daw ang presyo ng bigas at sinisitsi yung imported.
Oh, di ba? So ngayon, ito po ang nangyayari. Ngayon, kapag walang importasyon naman, ang natira naman yung local, hindi naman kayang supplyan ng local yung demand ng mga Pilipino sa pangailangan ng bigas. Oh, nakakainit ng ulo ito sa totoo lang. Oh, di ba kasi kapag kulang ang bigas, pinaparalyze din po ng mga kartel, hindi nilalabas ang bigas. Kaya nangyayari, nagugutom yung mga Pilipino at ginagawang ang presyo ng bigas ng 60, 70 pesos. Oh, di ba? Paulit-ulit tayo rito na hanggat maaari, yung pong nasa Department of Agriculture at saka yun sa usapin ng National Food Authority at iba pang departamento na may kinalaman sa usapin ng agrikultura, dapat maging fair po kayo sa mga Pilipino na mga magsasaka. Sinasabi ninyo na napakarami naman na palay, marami naman pera, bakit hindi nyo bilhin yung ani ng mga magsasaka? Oh, di ba? Ang sabi nga ng ating mga kababayan, 7 pesos, 8 pesos, 9 pesos. So saan nga naman makakarating yan kapag ganyan na lang ang presyo ng bigas, ng palay? Na supposed to be, dapat mataas naman, hindi ganun. Oh, ngayon, tingnan mo naman yung imported na bigas. Inuulit natin, yung imported na bigas, kapag ito po ay kinukuha sa ibang bansa, murang-mura. Oh, pagdating dito sa Pilipinas, mataas din. Oh, di ba? Nakakapikat sa usapin ng wala naman tayong ibang hinangad na dapat ang bigas ay maibaba ang presyo. Pati yung local na mga magsasaka nagagalit sa imported kasi bagsak presyo ang kanilang ani. Na samantalang dapat ito po ay sinalo na ng gobyerno sa pamagitan po ng Department of Agriculture at saka ng National Food Authority. Oh, di ba? Pero ngayon tingnan mo, hindi talaga nangyayari. Dahil sasabihin ng NFP, una, wala na silang imbakan. Pangalawa, wala silang pambili na ganong kalaking pera. Kung ito sana ay na-preserve ng ating gobyerno na nabili yung mga palay, pagkatapos ipinagiling ito, pagkatapos sila na mismo ang nag-ayos na magkaroon ng murang bigas, di tapos na sana ang problema. Di ba? Kaya lang, hindi pa rin madali dahil yung importation ng bigas sa usapin ng rice tarification law ay tuloy-tuloy pa rin. Oh, di ba? So, siyempre, natural, dapat magkaroon ng competition na tinatawag. Oh, pero hindi naman dapat na ang naapektuhan lagi ay yung pong mga local farmers o yung magsasaka. Samantalang yung importer ay tuloy-tuloy, tibang-tiba lagi doon sa kanilang ini-import na bigas na mura, pero pagdating dito sa ating bansa ay talaga naman mataas ang presyo. Oh, di ba? So, itong balita na to tungkol sa usapin ng bigas, nakakainit ito ng ulo. Wala nang katapusan, hindi makuha ang solusyon. Kaya nangyayari, nakakapika. Nakakapika talaga sa totoo lang sa usapin ng bigas na yan. Gusto ng mga Pilipino bumaba ang presyo ng bigas. Ngayon, tingnan mo. Sobra nang binarat ang mga magsasaka sa halagang 7 pesos per kilo ng palay. 7 pesos, 8 pesos, napakababa na yan kung tutusin. Pero ang presyo ng bigas sa palengke, tingnan nyo, may 65, may 60, may 50, may 49. Samantalang yung palay halos gusto na lang hingiin ng mga buyer. Anong klaseng Anong klaseng departamento mayroon tayo? Anong klaseng mga ahensya ng ating gobyerno na usapin lamang sa supply and demand, hindi madali-dali? O, di ba, itong si Admiral Bacordo, Ayek,
Shout out kabayan, sumaray na banggi po sa iyo Manay. Ito pong si Manay Melinda Lopez, regards ko po kayo. At yung pong si Ed Brosas, kunting handa ka na at maya-maya tatawagan na kita Ed ha? At magkaroon ka uli ng pangalawang report. Batid po natin na second report si Club Youth Awards sa Diamond Hotel bukas. So handa ka lang Ed at ikaw po ay aking tatawagan para sa iyong pangalawang report. So inuulit po natin, bagsak na bagsak ang ahensya ng Department of Agriculture at saka ito pong National Food Authority dahil hindi po nakukuha ang tamang solusyon tungkol po sa usapin ng presyo ng bigas hanggang ngayon sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos at ganun din po sa ilalim ng pamumuno ng dating presidente na si Pangulong Rodrigo Duterte. Mana-mana sa problema. Pati korupsyon, mana-mana din. Di ba? Saklap. Tinatawagan na kita para sa iyong pangalawang report. Sige, pasok. Yes, ito ang PDMSI 7-Star News. At bukas may magandang mangyayari dito sa Diamond Hotel at ang sports awards ng Siklab ay magkaganap na. So the brightest young athletes of the Philippines will celebrate at the 5th Nickel Asia Corporation on AAC Siklab Youth Sports Awards presented by Philippine Sports Commission on Saturday sa Diamond Hotel. Ito nga yung bukas This year's edition shines a spotlight on the Youth Heroes awardees led by weightlifters J.R.R. Colonia, Alejandra Ann Diaz, Althea Bacaro, Jody Peralta, and Albert Ian De Los Santos. Their stellar performance at 2025 World Youth and Junior Weightlifting Championships in Lima, Peru earned the Philippines top spot among 33 nations with a remarkable haul of 10 gold, 3 silver, and 3 bronze medals. So joining them are elite junior athletes from various disciplines, namely Carl L. Drew Yulo, gymnastics, Rian Maliksi, golf, P.I. Dordin Wangkay, athletics, Dindernet Venerable, taekwondo, Kenny Badis, tennis, Kira Elil, triathlon, and Sam Cantada, volleyball. Yulo, the younger sibling of double Olympic gold medalist Carlos Yulo, will be recognized for the 5th consecutive year, underscoring his continued excellence in the sport. The event is also supported by the Philippine Sports Commission, Philippine Olympics Committee, Cell Logics, MEPSF, Smart PLDT, Gold for Gold, Homegrown Oryx, and Blue Hydra. Meanwhile, 7-year-old jiu-jitsu prodigy, 7-year-old, Ailey Aguilar returns for her third straight Siklab for new honor after she dominates her division at the Pan Kids IBJF tournament in Orlando, Florida, the world's largest youth jiu-jitsu competition. Also being hailed as Super Kids at Sian Baguhin for boxing, Sofia Katantan fencing, Kyra Abelia judo, and Joan Dennis Lumbao for karate. So, top performers from the 2025 Palarong Pambansa will also be recognized, including swimming sensation Tito Sia,
archer Naina Tagle, chess player Mar Abiel Carredo, dance sports standout Benz Rudolph Owens Emilia, and gymnast King CJ Pernia. Not to be outdone, the Batang Pinoy Games will be represented by standout athletes as Albert Jose Amaro II for swimming, Hazel May Risma Athletics, Hailey Garcia Gymnastics, and Arbin Naim Taginola II for swimming. A total of 73 awardees will be honored by the PSC, PPC, POC Media Group with 3 special distinctions to be conferred. Gymnast Carlos Yulo as Sports Idol of the Year, Cynthia Carrion of Gymnastics with the Lifetime Achievement Award, and Christian Gonzalez as Godfather of the Year. So yan lang ang report ko sa sports, ano? Pero pag may time pa rin mamaya o bukas, kasi may inatanan din ako kanina, yung Manibela Transport Group ni Marbal Buena, inatanan ko ang press con nito, no? At may welga sila. May transport strike sila this coming week. Wednesday to Friday to Wednesday, Thursday, Friday, depende, no? At broadcast ko sana, pero pag may oras ay isisingot ko na lang ito, no, sir? Oh, Ed. So, Ed. yes. Ay, ang problema naman dyan sa Manibela na yan eh. Puro strike ang ginagawa, hindi naman nakaka-paralyze na biyahe. Katatapos lang nila nag-strike, di ba? Wala naman nangyari. Pakibulo nga dyan kaya, no? Sino ba yung presidente dyan? Na kung gusto nilang si Balbuena, na dapat kung gusto nilang mag-strike, ma-paralyze nila, wag nila pabiyahin ang kanilang mga miyembro. Di ba kasi ang nangyayari, strike daw, pagkatapos magbabiyahe ang kanilang mga miyembro, di pinagtatawanan tuloy ang kanilang grupo. Di ba? So, hindi na pa-paralyze, strike ng strike. Katulad ngayon, sinabi mo, mula Merkules, Huwebes, Biyernes, hanggang kailan yan, sayang naman ang kanyang boses. Anyway, Diba? yun. So ituloy mo na yung balita mo tungkol dyan kung nakahanda ka na. Ayun nga, sir, ang reklamo nito yung si DOTR, yung si Lim. Yung DOTR. ba yun? Oo. Kasi para may asawa yata nandun din sa Kongreso, no? Okay. Si Lim. So parang ang gusto nilang mangyari ay mabuwag na tong si Lim, yung grupo na to. At walang problema naman daw sa iba. Parang puntirin nila yung DOTR sa yung Lim na yun eh. Sino ba si Lim? Parang nakalimutan ko yung pangalan ng grupo, sir. DOG. Mamaya siguro pag ano ko. No? Konektado rin ba ito sa transport group? Opo. Doon sa kilala ko na yan. pagpapatakbo. Baka yung dating presidente ng TUDA National. Okay. Baka ganun nga po. Tapos yung wala naman silang problema rito kasi itong si Asek Mendoza, di ba po, sir? Nalipat na sa LTFRB. Okay. So may mga usap-usapan na sila for the past few years at yun na, natanggal na si Guadis, nalipat naman sa Transport Cooperative yata, ano po? Okay. Parang demotion daw yun, sabi ni Marbal Buena. Cooperative lang, siyempre demotion nga yun. Hindi naman sila member daw nun, sabi ni Mar Manibela. So good luck na lang daw sa kanya. So yun lang, parang punteriya eh. Pero saka yung maraming maganda lang sa grupo ng Manibela na yan na anong pangalan ni Balbuena? Actually na-interview ko na isang beses yan. Si Mar Balbuena, kaano pa dati ng ating programang Manibela dati. So, naman sila, bali nagtagumpay naman sila doon sa usapin ng peace out ng mga jeepney na hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin na nagbabiyahe, di ba? Na kung tutusin, wagi sila doon, okay. Pero ang nagiging problema lang diyan kay Balbuena, katulad nung sinasabi ko nga, mag-strike na naman, hindi naman sila nakaka-paralyze ng biyahe. Ayun.
Oo. Okay, tuloy-tuloy mo na, Ed. So siguro baka mamaya siguro makasingit ng isa pa kung may sa LTO kasi merong Thanksgiving to si Mendoza na gagawin sir. Okay. So yun, mula rito sa lungsod ng Maynila, PDMSI Director Edmund Samaniego Pangilinan nag-uulat para sa Paranaque Net Radio Worldwide. Ayan, talagang kabisado ng ating kasama na si Ed Samaniego Pangilinan ang kanyang report yan po mula dyan sa lungsod ng Maynila. Talaga naman, maraming salamat. Okay, so doon po Sir. sa... Yes sir. Baka try ko report yung mamaya sir sa LTO kung may oras. Okay, no problem. Okay, bye. Okay. Oh, di ba? So ang report na Ed ay tungkol sa transport group naman sa panguna nitong si Manibila Marbal Buena. Oh, talagang kanya-kanyang pipek. Kanina sa Senado, si Soto nagpipek din. Sino pa ba? Kanya-kanyang kanya-kanyang issue na hindi mo malaman. At ang talagang mabigat dito, nakikita natin sa usapin ng national level, yung pagkatalaga kay Remulla bilang siya po ang hepe ng ombudsman. Oh, kaya yung may mga kaso dyan na mga siga-siga pa. Baka talagang kayo ay madadali na makakasuhan kayo dyan sa ombudsman, Sino ba yung mga, ang dami pa naman na, yung mga senador, ilan senador ang nadali dyan, 4 ang nakalagay, Pagkatapos yung mga congressman, talagang parang kadina, marami. Yung bagong baba ng ICI, yung Independent Commission Investigation, ICI na yan, talagang mayayari kayo ni Remulla. Kaya mas magandang instead na kayo ay magpagalingan diyan po sa Senado, maging sa Kongreso, mas maganda po yan na makipagtulungan na lang po muna tayo para sa taong bayan. Wag na muna yung puro politika, puro paipal diyan sa Senado. Talagang nakakasuka na kung tutusin. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, yung mga nasa online natin, pagpasensyahan nyo na dahil tayo po ay nagmamadali na dahil tayo po ay magtatapos sa ganap na alas 10, 30 ng gabi. At ang oras po natin ay ganap ng alas 2 minutes or 3 minutes na lang. Tayo po ay magtatapos na dahil talagang sabi nga ng ating mga nasa online, Manoy, ano ba yan? Ano ba yan? So pagpasensyahan nyo na dahil bagamat kayo na ay Friday, weekend, kailangan natin magpapansin. Kailangan natin munang magpapansin doon sa kapwa nagpapapansin din. At yung pong kanina nagkaroon po tayo ng meeting, yung Paranaque Net Radio. Kasama po yung mga unit, Media Patrol, Ratsada, Express. Kasama natin dahil nag-meeting po tayo tungkol sa gaganapin na 7th anniversary ng Paranaque Net Radio Worldwide sa darating na October 30. At sana yung iba dyan, magparamdam naman kayo dahil kailangan namin ang sponsor nyo. Kailangan namin ang inyong alam nyo na yan. Kailangan namin kayo. Yung mga kaibigan natin dyan na willing magparamdam, mararamdaman namin kayo ng gusto kapag kayo po ay magparamdam para sa darating na October 30 para sa aming 7th anniversary.
At yung pong pamunuan ng PDMSI, Philippine Digital Media Society Incorporated, headed by yours truly, Gaspar Latam, and of course, ang ating Vice President for External Affairs, na pumayag po ang ating butihing kababayan Manoy, Attorney Joseph C. Maganduga. Ganon din po ang ating kasama na si Vice President for Internal Affairs, na ito pong si Doc Edward Perez. Kasama na po ang ating secretary na si Sir Eli Reliona, at ganoon din po ang ating treasurer Jean Wonder Villarin. At yung pong ating mga board of director, Mr. Felicissimo Sorio Jr., Jun Palacol, at yung pong ating mga city directors mula po dyan sa Malabon na Botas. Ito pong si Rolando Peña. Sa lugar ng Quezon City, si Fred Lopez. Sa lugar ng Valenzuela, Reden Oro. Sa lugar ng Pasig City, Gerard Nazaro. Pagdating sa lugar ng Taguig, etong si Ten Gonzales, and of course, yan po sa lugar ng Pateros, ito pong si Ed Rosales naman. At pagdating po dito sa lugar ng Mandaluyong, ang ating city director, ito pong si Doc Nel Selva. And of course, dito po sa lugar ng Pasay, Ariel Fernandez. Maging dito po sa lungsod ng San Juan, ito pong si Joel Solante. At pagdating po ng Maynila, no other than ito pong si City Director Ed Samaniego Pangilinan. At ganun din po sa lugar ng Las Piñas, ito pong si Professor John Matondan. At pagdating sa Paranaque, walang iba kundi si Gerald Latam. So yung po ang pagdating naman po sa paglabas ng Metro Manila, nandiyan po si Miss Elsa Obispo, diyan po sa lugar ng Dasmariñas City. And of course, diyan po sa lugar ng Jimmy Cavite, ito pong si Janine Policarpio. Pagdating po sa lugar ng Calamba, Laguna, ang ating kasama City Director, diyan po sa lugar ng Calamba, ito pong si Mr. Boy Morales. And of course, ang ating makakasama sa Region 5, diyan po sa District 4, wala pong iba, ito pong si ating kasama na si Mr. Dionel Salcedo naman. Diyan po sa lugar ng Partido area. Regards ko po kayo at handa-handa po kayo para sa darating natin na tinatawag na OTKing. Magkakaroon po ng OTKing ang Philippine Digital Media Society sa darating na October 30. Okay, so yun po ay ating regards, kinumusta. At tayo po ay magpapaalam na sa ating programa ngayong gabi dito po sa ating programang Media Patrol. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay October 10, Friday. Bye-bye! Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque,
sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Paul Paranaque, Netreo Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Kasama si Gaspar Latam,